Hello sa mga madiskarting nanay! Nakapag-business na ba ang lahat? O siya sa mga hindi pa nakapag-business dyan or nagpaplano pa lang na magnegosyo? Ito po yung isa sa maire-recommend ko po sa inyo ang aking Graham Ball business. Pwede nyo po itong ibenta sa mga kaklase nyo, sa kantin, sa katrabaho mo, o kaya kung may sari-sari store ka, mas maganda. Pwede nyo po itong gawing pangdagdag paninda at dagdag income na rin po sa tindahan ninyo. Na kahit nasa loob ka lang ng tindahan ay pwede kang kumita sa sarili mong business. Marami talagang paraan kung gusto mong kumita ng extra income. Sipag lang talaga ang magiging puhunan mo nito kung gusto mong kumita ng extra income. O siya, napahaba na naman yung intro ko, baka yung iba dyan ay naiinit na. O eto na, sisimulan na po natin. O sa mga nagtataka dyan kung bakit hindi crushed grahams ang ginamit ko. Eto po kasi yon, nagpabili kasi ako sa kapatid ko ng mga ingredients. Kaso ang binili niya ay graham crackers. Sinabi ko po sa kanya, bakit eto po yung binili mo na alam mo naman na gagawa ako ng graham balls. So ayan, natulala yung kapatid ko. Buti na lang, meron po akong food processor dito sa bahay. Dito ko na lang igagrind ang mga graham cracker. Para naman sa ganon ay hindi na po ako mahihirapan sa pagdudurog ng aking graham cracker. Malaking tulong talaga pag meron po tayong food grinder dito sa bahay. Dahil madali na lang ang pagtatrabaho mo dito compare sa mano-mano. Pwede nga pala ito sa karne, sa prutas, sa gulay o kaya sa mga dry ingredients na katulad nito. Meron nga pala itong capacity na pwede mong mapagpipilian. Pwede kang mamili pang 2 liters, 3 liters hanggang 5 liters. Stainless steel nga pala ito at hindi siya madaling kakalawangin. Kaya kung gusto nyo rin neto, ilagay ko na lang yung link dyan sa baba para makapag-check out na rin kayo. Finally, natapos na rin na i-grind ang ating graham crackers at 4 na pack nga pala ito katumbas sa 2 latang condensed milk na ang sukat nito ay 390 grams. Pinagsama ko lang ang 2 ingredients. Pinahalo-halo ko lang siya hanggang sa mag-will combine ang 2 ingredients. At pagkatapos po nating maihalo ay kakamayin na po natin siya at syempre gagamitan po natin siya ng plastic gloves. Pag ganitong gumagawa po tayo ng pagkain, mas maganda nga gumamit po tayo ng plastic gloves. Para sure po tayo na malinis po ang ating tinitinda lalo na kung tayo po ang kakain. O siya sa mga nanonood sa video, kung ito alam ko kung anong iniisip ninyo. Nag-iisip kayo ngayon na parang may kulang sa ingredients ko. Tama kayo, talagang may kulang talaga sa ingredients ko. Eto kasi yung kapatid ko, nakakainis. Sarap talaga isama sa paghahalo ko dito. O siya sa mga expert dyan gumawa ng graham balls, paki-comment nga dyan sa comment section kung ano ang kulang. Para naman sa ganon, malaman ko kung pareho ba tayo ng ingredients. Pero kahit kulang yung ingredients ko, tinuloy ko pa rin ang paggawa ng aking graham balls. At dahil expert po ako sa ganitong gawain, ay nasusolusyonan ko pa rin siya. Hindi na po kasi ako bumili sa kulang nito, kaya pinagpatuloy ko na lang yung ginawa ko. Nakatry na po kasi ako sa ganitong sitwasyon. Yun nga lang ay mas marami ngayon. Gumamit nga pala ako ng desiccated coconut para pang-coat lang naman sa aking graham balls. So this is the final look of my graham balls. This is the finished product of my graham balls. So ito nga pala yung una kong gawa at gawa nga pala ito sa Ace Biscuits. Mabenta din po ang munchkins pero ang ginawa ko ngayon ay graham balls lang. Desiccated lang ang pinang-coat ko dito. O siya, hanggang dito na lang yung aking video. Ayoko na mag voice over kasi nasisira na yung araw ko dahil sa ingredients na hindi kumpleto. Basta ang importante ay tumubo po ako sa aking graham balls. Sa mga nagtatanong kung magkano ba ang kinikita ko dyan, to be follow na lang kasi bibilangin ko pa ang nasa video. So that's it for today. Thank you for watching. Bye bye.